Po, anong masasabi ninyo na mula doon sa EDSA People Power Monument ngayon nilipat dito sa Liwasang Bonifacio matapos ng kinansila o binawi yung permit? Okay lang yan, basta malaya tayo makapagsalita. Ngayon po, pupunta po ako sa Liwasang Bonifacio para ipahayag ang aking suporta para kay Senator Mark Coleta dahil hindi pwede na hindi pantay ang kanilang pagpapatupad ng batas. Ayon po sa batas, ang dapat nakukulong ay yung mga nagnanakaw. Si Senator Mark Coleta po, hindi po siya yung nagnakaw. Siya yung nakahuli, siya yung nakabuko ng mga nagnakaw. Pero siya po yung gusto nilang ipakulong ngayon. Hindi po pwedeng balikwasin nila ang pagpapatupad ng batas. Opo. Sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. bago po siya umalis papuntang Canada na hindi po siya nag-aalala sa INC na tuwing nagsasagawa po ng rally dahil alam niyang hindi magkakaroon ng gulo. Sa inyong pananaw, paningin na attorney, kung merong iba pang ipinaglalaban o ipapanawagan nga, bukod nga doon sa pagsuporta kay Senator Marcoleta, pinapayagan ho ba ng INC kahit ang ibang grupo ay iba po ang kanilang sinisigaw bukod po doon sa hahayag ng kanilang suporta kay Senator Marcoleta? Tama po kayo. Ang slogan po ng rally na ito ay We Are One. Hindi ibig sabihin na INC lamang ang kasali. Kasama po lahat. Welcome po ang lahat at welcome po ang lahat ng mensahe dahil iisa lang naman po ang damdamin ng bawat Pilipino at yun ay itigil na ang korupsyon sa ating bansa. Hindi po mali na magsalita laban sa korupsyon. Hindi po mali na ipagpatuloy ang investigasyon laban sa korupsyon. Hindi po mali na ilabas ang katotohanan, hindi po mali na manawagan na maipakulong ang lahat ng mga nagkasala. Wala pong mali doon at yun po ang gustong marinig ng lahat ng taong bayan. Iisa po ang ating boses. Sa lahat po ng mga Pilipino na nagsishare ng mensaheng iyon, welcome na welcome po para pumunta sa Liwasang Bonifacio at iparinig natin kay BBM ang mensaheng iyon na huwag ipitin ang pagpapalabas ng katotohanan tungkol sa nangyayaring korupsyon sa ating bansa. Opo, marami sa mga nagprotesta noon ang kinasuhan, inaresto dahil nga daw sa kanilang mga inihayag laban nga sa administrasyon, particular na sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. May kasong inciting to sedition, may kasong, may itinuturing sila mga destabilizers din. Attorney, saan ba lulugar? Paano ba dapat balansehin ng taong bayan ang kanilang pagpapahayag? Dapat ba may limitation? Paano ba para sa kaalaman ng lahat? Huwag po tayong matakot dito sa administrasyong ito dahil nangiipit lamang sila. Ako po mismo ay may kaso na inciting to rebellion, inciting to sedition. Pero mali po ang kaso na ipinataw nila sa akin, ganoon din sa kaso na ipinataw nila kay Senator Marcoleta, ganoon din kay Leon Lebiste, ganoon din kay Kiko Barsaga. Lahat po ng mga kaso na iyon ay unmeritorious dahil po malinaw ang nasa saligang batas. Malaya po tayong magsalita at i-criticize ang ating gobyerno kapag ninanakaw na nila ang ating pera. Ang limitasyon lang po ng Revised Penal Code pagdating sa inciting ay huwag kang manawagan na saktan natin yung mga tauhan ng gobyerno. Huwag kang manawagan na sabihin mo sa taong bayan na hindi na sila sumunod sa batas. Hindi naman po yun ang pinananawagan namin. Ang pinananawagan namin ay itigil ang korupsyon sa Pilipinas, ipagpatuloy ang investigasyon tungkol sa korupsyon, ipakulong at sampahan ng kaso ang mga natagpuang nagkasala at huwag nating pigilan na ilabas ang katotohanan. Kung ang ibig sabihin yan ay dapat managot sila Zaldico, sila Romualdez, sila BBM dahil siya naman ang in charge doon sa executive. Sabi nga ni Romualdez, ayun ay consequence ng aming mga pahayag at wala pong illegal doon dahil pwede nating i-criticize ang ating gobyerno kapag hindi tama ang kanilang ginagawa. Kahit nga manawagan tayo na mag-resign si BBM, na nagkamali si Boying Remulla, na nagkamali si John Vic Remulla, na mali ang ginagawa ni Matibag ay hindi po yun illegal dahil kalayaan po natin na magsalita at lumaban sa korupsyon dito sa ating bansa at huwag nating payagan na magpatuloy sila sa kanilang mga maling gawain. Opo, at hindi naman po ipinagbabawal ng pamunuan ng INC yung mga ganung mga pahayag so far sa inyo pong pakikipag-coordinate doon po sa pamunuan na itong organizers ng rally dyan po sa Liwasang Bonifacio. Wala pong mga ganung pagbabawal. Opo. At attorney, ngayon nga ay nasa ibang bansa si Pangulong Bongbong Marcos Jr. habang itong pagtitipon ay isinasagawa dito sa Liwasang Bonifacio. Ano naman po ang inyong masasabi? Oh well, good luck sir.
And keep us safe dito sa aming pagrarally ngayon. Sana po ay gawin ninyo ng maayos ang inyong trabaho. Kung sino po sana ang natagpuan na nagkasala, sila po sana ang makasuhan. Hindi po kami na nag-voice out lamang ng aming criticism laban sa iyo. Dahil hindi mo po maitatanggi ang iyong accountability, Mr. BBM, Mr. President. Kayo po ang itinuturo ni Romualdez, kayo po ang tinuturo ni Zaldico, umamin na po yung dalawa. Bakit po lahat kayo ay hindi napapanagot? Bakit po ang inuutos ninyo ay ipakulong pa ang aming pinuno na siyang nangunguna sa investigasyon laban sa korupsyon? Mali po ang inyong ginagawa. But at any rate, sir, pabayaan nyo kaming mag-rally dito. Karapatan po namin yan. Watch na lang po kayo. Opo. Attorney, bago ko lang ipasok kay Partner Admar, may pahayag ang Ombudsman, Boying Rimulya, na tuloy ang paghahain po ng kaso laban po kay Senador Marcoleta sa kabilangan nitong mga pagtitipon, mga rallying ginagawa simula pa doon sa EDSA People Power Monument. At sabi pa ng ilan, palpak daw, hindi daw nagtagumpay dahil itutuloy na nga ng Ombudsman itong kaso laban sa Senador. Di tuloy din po kami sa aming pagrarally at personally po, hindi po ako papayag na maaresto si Senator Marcoleta. At alam ko po na maraming Pilipino, hindi lamang ang iglesia, na ang damdamin ay hindi nila kayang atimin ang ganitong pagbabaliwala ng ating batas, ang ganilang pagpapatupad ng selective justice. Hindi po pwede na yung leader namin na siyang nag-umpisa at nagpapatuloy ng investigasyon laban sa korupsyon, ang tanging nais niya lamang ay malaman ng katotohanan at mapanagot ang lahat ng nagkasala, ay siya pa ang ikukulong. Habang yung mga natagpo ang nagkasala at umamin ay hindi ipapakulong at hindi kakasuhan at ginagawa pang star witness. Yan po ba ang tamang pagpapatupad ng ating batas? Balikwas na ba ang pagpapatupad dito sa bansang Pilipinas? Sa tingin ko po ay oo. At yan po ay sapat na dahilan para ako ay manatili dyan sa Liwasang Bonifacio at hindi ako titigil hanggat hindi sila magbago ng kanilang posisyon patungkol sa kanilang pagpapatupad at pag-aresto kay Senator Marcoleta. At alam ko po, marami dyan sa Liwasang Bonifacio ngayon, ganun ang damdamin. Hindi po talaga kami papayag na arestuhin ang aming leader. Dito lang po kami. Tingnan po natin kung saan makakarating ang aming aktibidad. Attorney, magandang hapon, si Admar po ito. Ginigiit ng mga kalahok nga dyan sa rally mula People Power Monument hanggang dyan po sa Liwasa na mayroong selective justice. Dinay ito ng Pangulo bago pa siya pumunta sa Canada. Meron po bang pananagutan kung mapapatunayan nga o paano mapapatunayan itong selective justice po, attorney, dahil na ang naririnig natin na weaponize na rin yung iba't ibang mga branch of government natin pagdating sa mga kritiko ng administrasyon? Ang selective justice implementation po ay malaking pananagutan po yan sa batas. Ang isinumpa pong tungkulin ng ating Pangulo ay to execute all the laws of the Philippines at kasama po dyan ang pag-prosecute ng lahat ng nagkakasala. At implicit po dyan ay dapat pabayaan niyang magkaroon ng investigasyon tungkol sa korupsyon dito sa Pilipinas. Kaso nga lang, kung ang inuutos niya sa kanyang departamento ay pakawalan ang mga nagkasala, itinatanggi niya ang kanyang responsibilidad na sila ay kasuhan at ipakulong. Pagkus ang kanyang ipinapakulong ay yung mga taong kumokontra sa kanya, ang mga nagsasalita laban sa kanya. Yan po ay malinaw na pagbaliktad sa kanyang tungkulin na ipatupad ang lahat ng batas dito sa ating bansa. Dapat po siyang managot. Opo. Dito naman po sa issue po ng flood control, no, nabanggit mo na nga na si dating Secretary Bonoan ay magiging state witness. Nagtutugma po ba ito sa tingin niyo po sa mga investigasyon po na ginawa pa mula noon hanggang sa panig ni Senador Rodante Marcoleta hanggang sa iba pang mga investigasyon, or mahahalata na talagang may plano sila na may pagtakpan sa pamamagitan nitong kay Secretary Bonoan? Halata ko na mayroong pinagtatakpan na tao. Simula po nung umpisa na nagkaroon ng flood control investigation, napangalanan na po lahat ng tao. At umamin na po sila. Umamin na si Zaldico, umamin si Romualdez. In fact, tinuturo nga nila si BBM. Lahat sila, ang kulang na nga lang, isampan na natin yung kaso sa Sandigan Bayan. Pero anong ginagawa nila? Yung mga kaso kuno nila ay nandun pa rin sa preliminary investigation dun sa ombudsman.
wala pang ine-elevate doon sa Sandigan Bayan. Therefore, wala pang warrant of arrest, wala pang criminal trial. Ang inuuna pa nila ay yung criminal trial and arrest ng namuno ng Blue Ribbon Investigation na si Marcoleta. Hindi po pwede yun. Ngayon po, sa ginagawa nilang state witness, yung mga dapat na ginagawang primary accused doon sa mga criminal cases ng plunder at pagnanakaw ng pera ng taong bayan. Kapag sinabi mo pong state witness, ibig sabihin umaamin ka na siya ay nagkasala. At kapag sinasabi mo rin na state witness, hindi siya yung pinaka nagkasala. So kapag inamin mo na si Secretary Bonoan ay state witness at nagkasala, so sino ang mas nagkasala sa kanya na dapat niyang ituro? O wala ka namang in-identify. Si Saldico ba? Si Romualdez ba? O si BBM? Pero kapag dineklara mo ang isang witness na state witness, ang magdedeklara niyan is yung criminal trial court. O nasaan yung kaso mo ngayon in which magi-state witness si Bonoan? Sino ang primary accused mo doon? Wala naman. Ibig sabihin, pambobola lang yung ginagawa nilang state witness kasi wala namang formal declaration na may state witness kasi nga wala namang formal na criminal case laban sa isang mas guilty na tao kaysa kay Bonoan. Alright po. So lahat po ng ginagawa nila ay pagbaliktad kahit ano pang paikot-ikot ang gawin nila at eksplanasyon. Hindi mo naman may tatanggi na lahat ng taong bayan po malinaw ang pagtingin nila sa trato ng administrasyong ito dito sa investigasyon ng flood control. Lahat po ng napangalanan ay walang kaso, ginagawang state witness at napapalaya. Pero yung mga nag-iimbestiga at nagsasalita at nais lamang ilabas ang katotohanan, sila po ang kinakasuhan at ipapakulong. Hindi po pwede na makulong ang ating leader na si Senator Marcoleta. Opo, Attorney, so ibig sabihin hindi ka panipaniwala kung may halimbawa may ibubunyag si Secretary Bonoan na ang mastermind ay mas mababa pa sa kanya na ranggo. So mas mataas pa dapat sa kanya. Mas kapanipaniwala yun, Attorney. Opo, kasi po, ang ibig sabihin ng state witness, hindi siya yung most guilty. Dapat may mas guilty sa kanya. So far, sa theory ni Zaldico, sa theory ni Romualdez, at sa theory ng Blue Ribbon Investigation, at lahat ng testimonya ng relevant witnesses, hindi talaga natin may tatanggi na ito tinuturo nila yung executive department. Sino bang executive department? Sabi ng konstitusyon, the executive shall be only the president. Kayo kasi natin sabihin na siyang may kasalanan. Na naman talaga ang may kasalanan eh. Ba't kasi ayaw natin sabihin yon? Na naman talaga ang may kasalanan. Yun na lamang ang hinihintay natin. Okay po. Opo. So, sige, kasuhan natin si Bonoan, kasuhan na natin si Saldico, Romualdez, yung mga mas mataas sa kanila hanggang sa presidente na po. Gawin na po natin lahat yon. Huwag na nating hintayin pa. Opo, Attorney, ang pangamba dito ay kung hindi matibay, halimbawa merong kaso ng mga malalaking pangalan, pero hindi naman matibay ang pagkakagawa at mababasura lang, parang pwedeng ganun din ba yung magiging gagawin para ipalabas ko na meron siyang kasalanan pero hindi naman pulido, hindi naman solido yung pagkakagawa ng kaso? Ano pa po bang ebidensya ang kanilang hinihintay? Naglabas na ng sariling statement si Saldico at Romualdez at willing silang mag-participate doon sa kaso. Naglabas ng mga expose si Leon Leviste. Ang daming mga ebidensyang lumabas doon sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee ni Marcoleta. Madaming witness din na lumabas, yung mga bodyguard ni Zaldico na 18 Marines. Ano pa po bang ebidensya ang ating hinihintay? Sa akin pong paningin ay napakalakas po ang ebidensya para mag-convict na po tayo ng mga totoong nagkasala. Yan lamang po ay palusot nila para hindi nila ituloy yung kaso. Kung sa tingin nyo po ay kulang pa, bakit hindi po kayo gumagawa ng hakbang para maghanap pa ng ebidensya? At ang tanging paraan lamang yan ay paandarin po ninyo, ipagpatuloy ninyo yung investigasyon pa rin dun sa Blue Ribbon Committee. O kaya ipagpatuloy ninyo at gawin yung public yung ginagawa ninyong investigasyon diyan sa Ombudsman. O kaya i-elevate nyo na nga sa Supreme Court ay sa Sandigan Bayan dahil meron naman ng reasonable conviction, ay si reasonable belief na makokonvict yung mga tao dahil sufficient na yung mga ebidensya. In other words po, kapag sinasabi nila na wala pang kaso dahil baka mahina pa ang ebidensya, bago kami maniniwala sa inyo, ay pakita nyo muna na sincero kayo
na aktibo kayong magkalap ng ebidensya at hindi ninyo pinapatahimik at ipinapatigil yung mga aktibong investigasyon laban sa flood control scandal, hindi nyo kinakasuhan at pinapatahimik at ipinapakulong yung mga nagsasalita laban sa flood control corruption. At sana po kami, ako, si Lian Lebiste, si Kiko Barsaga, si Mike Defensor at si Senator Marcoleta, sana po ay wala kaming kaso at hindi kami in danger na makulong. Mas lalo po silang busy na magpakulong at magkaso sa kanilang kalaban kaysa buuin yung kaso, Garud, para mabuo nila yung case doon sa flood control scandal na mga nagkasala. Hindi po kapani-paniwala yun. Opo, natanong ko po yun kasi mayroon pong punah ang ating mga kababayan kasi nung una, nung hindi pa pumapalit or naglumilipat ng posisyon si Senator Joel Villanueva, sa pahayag ng ombudsman, kumpiyansang-kumpiyansa, within 2 weeks daw, masasampahan na ng kaso. Tapos, ang pinaka-latest, biglang humina kasi hindi daw sila satisfied. Yung mga ganun mga pahayag po, attorney. Ayun ang tinatawag nating selective justice po. Ganon din po ang nangyari kay Mr. Escudero at saka kay Villanueva. Kapag nakikita nila na hindi sumasang-ayon sa administrasyon yung senador at sinusuportahan nila yung Blue Ribbon investigation, sila po yung kinakasuhan. Pero para ipitin sila, tatakutin sila ng kaso at ang bargaining chip nila ay hindi na namin kayo kakasuhan basta bumaliktad lang kayo at huwag kayong pumayag na ipagpatuloy yung Blue Ribbon investigation laban dito sa korupsyon. Malinaw po na ganun ang nangyari. Yan po talaga ay selective justice. Kung sino yung mga dinedeklara nila na may kasalanan dati, biglang babaliktad, hindi na daw aarestuhin. Sila yung malaya ngayon. Chill na chill ang buhay. Tapos yung nanguna ng investigasyon para utang na loob natin sa kanya, sa matter of fact. Ang lahat ng alam natin ngayon dito tungkol sa flood control scandal, kung hindi dahil sa kanya, hindi natin alam yung ganitong kalawak na pagnanakaw sa ating gobyerno. Siya pang ipapakulong natin. As a matter of fact, utang na loob ko po sa kanya ang aking pagkakaalam tungkol sa korupsyon, utang na loob ng Pilipino sa kanya na nailabas ang katotohanan tungkol sa flood control scandal at korupsyon sa Pilipinas. Kaya bilang sukli po, ay dapat natin siyang suportahan at huwag tayong pumayag na siya pa ang makulong. Opo, sa development na ito, may silbi pa ba o pwede pa ang muling pagbubukas ng investigasyon? Kasi si Congressman Leandro Leviste nanawagan na ulit sa Kongreso na magbukas muli ang investigasyon sa flood control. Tingin nyo dito sa Senado, pwede pa ito or magiging malamya dahil sa mga pahayag na rin ng mga ngayon ay majority po, attorney? Maging malamya po yan sa Senado dahil po malalaman natin noong kampi nila ang administrasyon sa Senado, sa leadership ni Senator Ping Lacson, ilang buwan po na walang nangyari sa Blue Ribbon investigation. Napakababaw ng investigasyon. Noong sa maikling panahon na nag-step in sila Marcoleta at Cayetano, ang daming lumabas na expose. Kaya pilit nila at minamadali nilang sila ay matanggal at bawin ulit yung majority mula sa kanila. Ngayon pong nasa kanila na yung majority, bakit naging malamig ulit yung investigasyon tungkol sa flood control scandal? Ngayon po, nakikita natin na wala tayong pag-asa na dyan sa Senado at malamang wala rin tayong pag-asa doon sa House of Representatives dahil marami sa kanilang nabayaran at sa kada boto at proposisyon na ipagpatuloy at buksan ng investigasyon laban sa korupsyon ay parating na napipigilan yung mga ganong motion. Kung wala po tayong relief na makukuha sa ating legislature na siya dapat nagbabantay sa ating executive, saan po dapat tayo pupunta? Kaya yan po ang ginagawa ng mga mamamayang Pilipino ngayon. Nagpapahayag ng kanilang damdamin sa open streets dyan sa ating dyan sa Liwasang Bonifacio para iparinig sa ating executive department na hindi na po tama ang ginagawa ninyong pagtatakip sa katotohanan, sa pag-uusig sa mga nagsasabi at nag-iimbestiga ng katotohanan at sa pananatiling paglaya ng mga nagkasala sa ating batas. Opo. Attorney, si Jade po ulit ito. Hindi ho ba makakaapekto ang mga ganitong pagtitipon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Hindi po makaka-epekto ito. As a matter of fact, si Vice President Sara Duterte ay nagbigay na rin po ng statement na sinusuportahan niya ang movement ngayon ng INC at lahat ng kanilang kasama in the We Are One movement. At gusto po nila na marinig po ang boses ng taong bayan. Maganda po na nagkakaisa tayo laban sa korupsyon. Dahil po ang korupsyon ang siyang sumisira ng ating bansa. Ang siyang sumisira
ng ating pagiging masigla at mayaman bilang isang bansa. Hindi po pwedeng mangyari yan. At responsibilidad po na ni Vice President Sara Duterte bilang second executive ng ating bansa na i-lead tayo morally sa tamang direksyon na dapat nating pupuntahan dahil po under the leadership ni BBM, ano po ang nangyayari sa atin? Imbes na paunlarin niya ang ating bansa, imbes na mag-focus siya sa ating ekonomiya, bagsak na bagsak po ang ating ekonomiya, nagfo-focus po ang kanyang buong administrasyon na i-persecute lahat ng kumokontra sa kanya, lahat ng kumokontra doon sa flood control projects. Dapat po ang tama nating direksyon ay ilabas lahat ng katotohanan, lahat ng managot ay dapat managot, at lahat po ng nagsasalita ay dapat malaya silang ipahayag ang lahat ng kanilang damdamin. Opo, si Vice President Sara Duterte ba, may ideya ho ba kayo kung dadalo siya sa pagtitipong ito? Mukhang dadalo po. Hintayin lang natin yung peak. Siyempre, dahil po kailangan nating mag-save ng energy. Nakikita po natin na maraming araw po ang ganitong pagpapahayag, ang ganitong rally. At ako rin po mismo kailangan ko mag-step out para maligo. Dahil medyo malagkit-lagkit at maasim-asim na rin po ako kapag magtatagal ako doon masyado. Ganun din po. Tumatiming din po ako sa peak ng event para mag-deliver ng aking speech. Abangan nyo po, hindi pa po nangyari iyon. Marami pa pong araw na darating at hindi po kami aalis sa lugar na iyon. Isang bagsakan po lahat ang mangyayaring rally talaga diyan sa Liwasang Bonifacio para i-rally namin ang taong bayan na gumawa na ng hakbang at sa wakas ay itigil na ang ginagawang korupsyon dito sa ating bansa. Sa tingin mo, Attorney, huli na lang, ilang araw kaya ito magtatagal ang mga pagtitipong ganito? Indefinite po. Dahil ang damdamin ng taong bayan na lumaban ay indefinite at willing po ang buong mamamayang Pilipino na ialay ang kanilang buhay, ang kanilang lakas, pawis at dugo para po tayo ay iligtas mula sa korupsyon dito sa ating bansa dahil hindi na po tayo pumapayag na magpatuloy ang ganitong sistema kung saan ang mga nasa makapangyarihan ay malaya na kapag nanakaw ng pera ng taong bayan at kapag dumating na ang panahon na sila ay mapanagot, sila po ay nagiging malaya at ang pinapakulong po ay yung mga nagsasalita laban sa kanila. Hindi na po tanggap ng taong bayan ang ganitong sistema. Kapag ako lang po ang masusunod at kapag sila lang po ang masusunod, indefinite po yan. Hanggat walang pipigil sa amin, nandyan po kami hanggat hindi nagbabago ang sistema ng Pilipinas. Opo. Attorney, siguro huling mensahe po ninyo sa lahat ng ating mga kababayan na nanonood po at nakikinig sa mga oras na ito sa inyo. Mga kababayan, mga Pilipino, pupunta po ako sa Liwasang Bonifacio mamaya at araw-araw po akong nandyan. Magsama-sama po tayo at i-enjoy po natin. Maraming salamat, Attorney, at magandang hapon po sa inyo.